Ngayon, ano kaya sasabihin nito? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Ernst, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Yan. Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam ko walang madali kapag ikaw ay Marcos. May chance na sana kayo noon. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpauman ninyo sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga, dahil sa bigat ng aking Mukhang may revelasyon to eh. May sasabihin. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, Yon. bilang senador, bilang kapatid, bilang Tingnan natin kung anong sasabihin nito ha. bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. may pupuntahan ito. May pupuntahan ito. Sasabihin ito. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Ayan na ha. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag Yo. siya. Ayan. Sigurado. Yan. Diyan tayo. Ayan. Yan ang magandang balita ngayon. Pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. paano pa nila ngayon yung maprotektahan? Paano pa nalilisitan yan? Lulusutan. Nalinis tuwing nagpa-party po siya. Ayun. Ayan na. Ha. Nabuhay kaming magkakapatid. Daming natutuwa. Kami natutuwa ngayon. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Wala ang kanyang pagdulong, magkakulong sa droga. Grabe, no? Talagang lulong adik talaga. Parehas pala silang mag-asawa. Di ba? Grabe. So tama pala yung mga sina Mahardika, tama pala sina Dean Chase. Mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Grabe ito. Matindi itong ginawa. Siya ay nagsasabi siyang magbabago
Grabe itong ginawa ni Amy. Kasi kapatid niya yan eh. Pamilya yan eh. Kung hindi totoo yan, hindi niya gagawin yan. Yun. Kaya pala, yung nangyari sa Amerika, yung pagkamatay ng yung may-ari ng Rostans, totoo yun. Totoo pala yun. Si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Ang daming pinapangalanan nito, ang daming pinangalanan nito. Kung hindi totoo itong sasabihin niya, malamang lulusot dito yung mga tropa ni BBM. Malamang may palusot sila dito, pero hindi nila kaya ito. Kapatid dito eh. Gusto niya mag-vice-presidente. Hindi siya kinalad at lahat nagkaroon ng Yun. oras para sa bisyo. Matindi. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Ganun talaga, ganun talaga. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Tama talaga si Digong. Tama talaga si Digong. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista. Galing ni Digong. Nagkamali tayo ng boto. Kung sinunod natin si Digong, wala sana tayong problema. Kung tumakbo sana si Sara, pagka-presidente, wala sanang problema. Halos natikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher. At sa Matindi itong revelasyon ni Amy Marcos, ha. Kapatid niya yan, ha. Pamilya nila, pangalan nila, yung nakasalalay dyan. Tapos ito yung ginawa niya, matindi ito. Hindi kayang lusutan ng mga supporters ni BBM ito. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon, ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumama naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party. Hindi mawawala yan. Naghahain ng droga. Hindi mawala yan. Pag adik ka, babalik ka talaga sa bisyo mo. Kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibigyan. Matindi yung nangyayari ngayon. Ang pagpapadoktor Galing kay Saldico, plus ito pa. Itong matindi. nagpapalindaw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Grabe. Noong 2021, kahit papano, nakikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking Siyempre, mga kapatid niya, kaya. di ba? Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging Doon magkakamayan nagkamali sila. ang sambayan ng Pilipino. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kung si Inday sana yung tumakbo ng panahon na yun. Nagtataka. Bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nangangpanya pa ako para sa kanya. So, klaro na, guys, ha? Kahit si Inday na Klaro na. lang ang aking Klaro na, revelasyon ni Amy Marcos. Kapatid yan. Hindi ko alam So, ang ewan ko lang kung anong malulusutan pa nila yan. Kung anong palusot ang gagawin nila. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil
Klaro. Sinabihan ko, siya at mga taong nakapaligid Hindi yung pasabog na yun. Iwan ko na lang. Ba't hindi talaga yung pasabog? So, kaya po, ano yung klaseng palusot ang gagawin ng mga supporters ni BBM, lalo na si Auntie Claire. Diba? So, grabe. Kapatid yan eh. So, alam lahat ng kapatid niya kung anong nangyayari. So, hindi naman pwede magsinungaling.